Mga kababayan, I came across a post na may malapit na raw mategi bumbum. Oh, really? Dalawang tao. O, unahin natin yung pinakamasyonda. That right? Okay. Alam niyo kasi mga kababayan, yung parang tagumatayon talaga. Yung parang itsura nung isa na mukha na siyang malapit mategi ay naging dahilan di umano ng pagmamadali na maipadampot si Tatay Digong sa ICC. Kumbaga malapit ng matigok, kaya nagmamadali sila. Natataranta na rin sila sa pagmamadali na mabura na ng tuluyan ang mga Duterte sa Pilipinas, literally or figurative, 'di ba? Matanggal sa Pilipinas or magurgur, nagmamadali na sila dahil yung isa ay tagumatayon na. Mamaya natin discuss yan. Unahin natin yung mukha talagang mauuna. Mauuna. Okay. Tiningnan ko yung post sa social na media nitong isang tagumatayon. At sana kapag ka nasa, 'di ba, kapag nasa, what do you call it? Nasa zenith. Nasa dapit hapon. Okay. Nasa dapit hapon ka na ng iyong buhay. Gumawa ka na ng maganda. Mag-iwan ka naman ng magandang legacy, 'di ba? Para sa iyong pamilya or sa inyong pangalan. Kasi itong isa, mga kababayan, aminado raw na malapit na siyang mategi. Kung ganun man, ay di gumawa ka na ng maganda. Ikanta mo na ang mga dapat kantahin at ibulgar, hindi ba? So, chinek ko ang Facebook ni Juan Ponce Enrile. Sa mga hindi nakakaalam mga kababayan, si JPE ay ipinanganak noong February 14th. That right? February 14th, Valentine's Day pa mga kababayan. You are the one, the only one that always saw you. Each day with you because I'll let you. Wag nang kumanta Maui, wala namang pang-co-waffing ngayong hapon. Anong oras ba dyan sa Pilipinas? Anyway, ito ang birth month and birth date ni Juan Ponce Enrile. February 14th, 1924. Grabe ang tigulang ay ni kalabas ang iyang kabuhi, no? Unsa man ni siya. Talagang vampira. So, ka-birthday niya si Chris Aquino. Right? Valentine's Day ang birthday. Ka-birth month niya ako. So, February din po kasi ako pinanganak. Pero mas yonda, syempre si Enrile. Ako 16 pa lang naman. Huwag kayong dyan. 16 years old na pa. Bubot na bubot, parang bayabas. So, isubtract natin ang 1924 sa 2025. That makes Enrile 101 years old. Pakaunda na talaga. Gurami, gurang na. No? Centenarian si Enrile. Yeah, right? Centenarian. So, isang century na siyang buhay sa Pilipinas. Ano ba ang nagawa niya? Nung panahon ni Pangulong Duterte, sambang-samba to kay PRRD. Ngayon namang umupo si Kuting. Ay, magagawa mo ang tawag sa kanya ni Kuting Uncle Johnny. Narinig niyo ba yung cheka, mga kababayan, na di umano, itong si Gurami, parang ayoko sabihin. Hindi to galing sa akin. Disclaimer. Di umano, si Gurami ang tagadala noon ng Jubei para kay Coaching Jr. Kung gusto ng chuchuk-chak channels, kung may gustong singiwi, ang taga-book ng Jubei ay si Gurami. Kaloka. Totoo ba ang cheka? Or vice versa? Kung gusto rin lalo ngayon. Ay, doon naman nakatira si Gurami kung saan nakatira ngayon si
'Di ba? Baka kapag gusto ng Jubei, ang nagbibigay ng booking ay si Gurami. Sabi lang nung cheka. Totoo ba? Nagtatanong lang kami. So, chinek ko yung recent post ni Enrile sa kanyang Fishbook. Another day, another time, and another leaf of life has fallen. Wow. But we must go on and continue to hope for a safe, peaceful success, yada, 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 yada. May mga ganun siyang sinabi. Binabati niya yung mga nagbe-birthday nung March 26. And then kanina, like 6 hours, 5 hours ago, ganun na naman, bumati na naman si Enrile ng mga nagbe-birthday ngayong awaw. Happy birthday to all whose birthdays fall on this day. May yada, yada, yada. Tapos may mga sinishare siyang quote ng isang poet, what, without asking, hit or heard, when, ang lalim ng English, old English. There was the door, though which I found no key. There was the veil, though which I cannot see. Mukhang tula. Some little talk a while of me and the yada yada, parang tula siya. Na kung sino mang poet. So may mga morning dito or pagluluksa na sinasabi. Ayan, highlighted ng blue color. On flowing purple of the Lord forlorn whatever. O may mga ganun siyang sinasabi. May mga morning thingy. Ang sabi po dito ni Felix Ortega, mga kababayan. Ayan. Inamin ni JPE, malapit na siyang mawala. Hindi ba siya aabuti ng 200 years? Or maybe 1,000 years? Mas may maiiwan pa raw na legacy si Pangulong Duterte kumpara sa inutil na Chief Secretary Advisor ng adik na bangag, di po ba? Hindi ko na inintindi masyado yung poem na shinare ni Enrile. Kung ano man ang meaning na parang sigurong birthday niyo ba ngayon? It's time to celebrate, di ba? May panibagong araw na mawawala sa kalendaryo, may mga taong mamamatay sa araw na ito, kayo naman nagsi-celebrate ng iyong, parang yung gusto niyang iparating, no? Mapalad kayong mga nabubuhay pa sa mundong ito sa araw na ito at nagsi-celebrate or nagdiriwang ng iyong kaarawan, yung iba hindi na umabot sa ganitong petsa. Baka ganun ang kanyang gustong i-relay na message. Siyempre, nararamdaman na siguro niya na parang ano pa ba yung purpose niya? Di ba meron tayong hierarchy of needs? Alam niyo ba yun, mga kababayan? Lesson namin yun nung nag-aaral ako ng secondary education. Yung hierarchy of needs na babanggit ko na yan, yung mga pangangailangan ng tao. Siyempre sa ibaba, yung physiological needs or physical needs natin, di ba? Pagkain, seguridad, ganyan, pananamit, susunod dyan sa layer na yan. Pyramid yan eh. Yung pinakamababa, yun yung pinakamarami nating kailangan. So kasama dyan yung mga basic needs. And then meron din dyang love and belongingness, ganyan, yung maramdaman mong nabibilang ka sa komunidad, makaramdam ka ng pagmamahal. Ilan yan sa mga pangangailangan natin. Sa pinaka-top or pinaka-apex ng pyramid, nandun yung self-realization or self-actualization. Yung nalaman mo na yung purpose mo sa mundo. Isa yan sa mga pangangailangan mo. Dapat marating mo yung rurok nung pyramid na yon na maintindihan mo kung ano baga yung dahilan, ba't ka nabuhay, bakit merong ako? Bakit ako nag-e-exist sa mundong ito? Bakit ko nakikita, nararamdaman ang lahat ng ito? Ano ako sa mundong ito? That's a hierarchy of needs. At sa mga tao nasa dapit hapon na ng kanilang buhay, just like PRRD, na alam niya ang kanyang, di ba, alam niya ang magiging role niya sa mundong ito. Dapat alam mo na yun. Yung rurok ng pyramid ng mga pangangailangan natin sa buhay na ito, dapat na-realize mo na. Okay? Self-realization, self-actualization. Maybe I can show you a photo of that hierarchy of needs para makita nyo lang. Ano ba yan? Kay Abraham Maslow yan eh.
Oh, para at least nakikita niyo yung mga hinahanash-hanash ko din eh. Kasi nabanggit ko na 'to sa mga nakaraan kong vlog. And this was part of kapag nag-aaral po kayo ng pagtuturo, no? Kung gusto niyo maging teacher in high school and in elementary education and secondary education, isa ito sa mga tinuturo. So nakikita niyo physiological needs or physical needs, safety needs, seguridad, kailangan natin 'yan, 'di ba? Hanap buhay, ganon, yaman, o seguridad, no? Katahimikan ng iyong pamumuhay, ganyan. Love and belonging, yun binanggit ko kanina, love and belongingness, yung kulay orange. Dapat maramdaman mo yan. O, pakikipagkaibigan, jugjugan, kasama yan, intimacy, para magkaroon ka ng frailties of a woman. Sabi ni Delima, di ba, pamilya, sense of connection sa komunidad. Esteem, yan, paggalang sa sarili, self-esteem, paggalang, ganun. Status sa buhay, no? Kung ano ka sa komunidad. Kalayaan, nararamdaman pa ba yan sa Pilipinas? Self-actualization, pinakataas ng pangangailangan. Pinaka-importante, ibig sabihin. Okay, desire to become the most that one can be. O anong purpose mo sa mundong ito? Alam ni Pangulong Duterte yan, no? Ngayon, si Gorang na Enrile, alam kaya niya ang kanyang purpose sa mundong ito? Lahat ba ng tumatanda na gumagawa ng kasamaan, nagiging mabuti balang araw? Or mabuti ka nung kabataan mo, pagtanda mo, masama ka? Ano ang iiwanan mong pamana sa maiiwanan mong pamilya at sa apelyido ninyo, 'di ba? Ano ang iiwanan mo bago ka umalis sa mundong ito? Ang iiwanan mo ba dito ay nagtanga-tangahan ka dahil Enrile was perceived to be one of the brilliant politicians in the Philippines. Nagbabanggaan sila ni late Senator Miriam Defensor Santiago pagdating sa intellect, hindi ba? Magaling siyang political strategist. At kung ano pa man, marami siyang naging Senate President. Ang reputasyon ni Enrile ay matalino, pero bakit hindi mo nakikita ang kainutilan ng nakaupo ngayon? Parang kinukonsinti mo pa dahil lang ang tawag, dahil ikaw ay angkor? Kung matitegi si Enrile, mayroon ba tayong pake? Pa-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.